Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa pala tayo nitong napakasarap na cake kinakap. Tatawagin pala natin tong ube queso cake bites. Trending din ito ngayon sa social media. Ayan, umuwi kasi ako sa amin dati guys, sa probinsya namin. Natikman ko yung cake nila at sobrang nasarapan ako guys. Kaya sabi ko, gagawa din ako ng sarili kong version nito. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo step by step yung ating version ng cake kinakap ala purple yam cake. Kaya tara, umpisahan na natin. Ang una nating gagawin ay yung ating ube moist cake. Dito sa ating bowl, ilagay na natin yung ating sugar, egg, oil, vanilla, yung ating ubi powder, at saka yung ating ubi flavoring. Kung wala kayong ubi powder, pwedeng ubi flavoring lang yung ilalagay nyo dito guys. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating wet ingredients. Ang ginamit ko palang sugar dito guys ay light brown sugar. Mas maganda kasi kapag brown sugar yung ginamit natin, mas moist yung ating cake. Then ilagay na rin natin ngayon yung ating evaporated milk. Pwede kayong gumamit ng fresh milk. Then, i-mix lang natin ito ulit. Sunod na nating ilagay yung ating dry ingredients, yung ating all-purpose flour, baking powder, salt, at saka yung ating baking soda. Naglagay ako dito ng konting-konti lang na baking soda, guys. Yung iba, hindi sila naglalagay kasi natatakot sila na maging green daw yung color ng kanilang cake. Ayan, ituturo ko rin sa inyo yung technique guys para hindi magiging green yung color ng inyong cake mamaya. Pero kung natatakot naman kayo guys na magiging green talaga yung inyong cake, pwedeng baking powder lang yung inyong ilalagay dito. Then minix ko lang ito hanggang sa magiging smooth na siya. Then tsaka natin ilagay yung ating hot water. Ayan, bali 3/4 cup lang yung nilagay ko dito guys. Then i-mix lang natin ito ulit hanggang sa mag-well combine lang yung ating mixture. Huwag din natin i-overmix ito. Then kapag na-mix na natin maigi, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Gumamit ako dito ng strainer para maiwasan natin yung mga buo-buo or yung mga lumps na naiiwan dun sa ating mixing bowl. Ayan, nakikita nyo guys sa strainer. Yan yung mga dapat iniiwasan natin, yung mga lumps dito sa ating paggawa ng cake. Then i-swirl lang natin ito ngayon guys. Ito yung technique ko din para hindi umumbok yung inyong cake. Then naka-preheat na pala yung oven ko ng 35 minutes. At ang technique din dito para hindi magkulay green yung inyong ube cake, kailangan ayan lang yung temperature natin. Nasa 120 or 130 degrees Celsius lang. Dapat mababa lang guys. Bake lang natin ito ng 50 to 60 minutes depende sa ating oven. Ayan, medyo matagal yung baking time nito guys kasi mababa lang yung oven temperature na ginamit natin dito. Pinalamig ko lang ito sa ating cooling rack, then pwede na natin siyang i-cut. Pwede nyo rin ito gawin guys sa gabi para pwede nyo siyang i-chiller, ibalot nyo lang siya ng cling wrap para mas magiging moist yung ating cake. Pero ito guys, hindi ko na ito nilagay sa chiller kasi nagmamadali tayo para mabilis yung video natin. Pero nakikita nyo naman guys kung gaano siya ka-moist kahit hindi natin siya nilagay sa chiller. Napaka-moist pa rin niya. Ayan, kinat ko lang pala ito ng bite size pieces. Ayan, bali 1 inch yung sukat niya. Ayan, papakita ko lang yung texture niya sa loob guys. Ayan, napaka-moist niya at napakalambot. Kung ayaw nyo naman siyang gawing bite size, pwede nyo siyang gawing layer cake guys. Kasya itong recipe na to sa isang 8x2 na round pan or sa isang 6x3 na round pan. Tatakpan lang muna natin ito ng cling wrap para hindi siya mag-dry. Or pwede nyo rin siyang ilagay muna sa chiller guys habang gagawin naman natin yung ube yema sauce natin. Ito sa ating bowl, ilagay lang muna natin yung ating egg yolk at saka yung ating cornstarch. I-mix lang natin ito hanggang sa wala na tayong nakikitang lumps or yung mga dry na cornstarch dito sa ating mixing bowl. Tsaka natin ilagay yung ating evaporated milk. Kasi kapag nilagay na kasi natin agad yung evaporated milk guys, ayan, medyo magbuo-buo lang yung egg yolk, hindi natin siya mahalong maigi. So, kailangan i-mix muna natin yung egg yolk bago natin ilagay yung ating milk. Nilagay ko na rin yung ating condensed milk. Huwag nyo palang ubusin yung isang lata nyo ng condensed milk para hindi siya ganun katamis. Ito pala yung brand na ginamit ko dito. Then, naglagay din ako ng salt. Then, ito na yung ating ube flavoring. Bakersfield yung ginamit kong brand dito. Pwede naman kayong gumamit ng ibang brand. Mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating egg yolk at saka yung ating milk mixture. At para mas masarap at creamy yung ating ube sauce, ilagay natin or maglagay tayo dito ng all-purpose cream. Ayan, pwede kayong gumamit ng kahit anong cream or anong brand guys, basta yung all-purpose cream yung ilalagay natin. Bali 170 grams ito yung kalahating lata or yung kalahating can. Tumutulong din ito para mag-lessen yung tamis or mag-balance yung tamis dun sa ating yema sauce or yung ating ube sauce. Mix lang natin ito ulit bago natin ilagay yung ating pinakalas na ingredients. Ito pala yung lalong magpapasarap dito sa ating ube sauce. Naglagay ako dito ng ube halaya. Ayan, nakalimutan ko lang ipakita guys, naka-off pala yung camera kanina din. Ayan, ito na yung ube halaya na nilagay natin. Ayan, bali 1/4 cup yung nilagay ko dito. Para hindi naman na yung ube flavoring lang yung pinaka-sauce natin. Dapat may pure ube din talaga tayong malalasahan. Ayan, pwede nyo gawing 1/2 cup
Pero sa akin, yun 1/4 cup, pwede na yun. Ita-transfer na natin ito ngayon sa ating saucepan. Ayan, dapat gumamit tayo dito ng, yun, pwede tayong gumamit ng non-stick pan dito or dapat yung medyo makapal yung saucepan natin guys para hindi agad masunog yung ating sauce. Kasi kapag manipis lang, pag masyadong mainit yung ating apoy, ayan, masusunog agad at mahihilaw yung ating ubi sauce. Dapat mahinang apoy lang din yung gagamitin natin dito. Then, kung tuloy-tuloy lang yung paghalo natin, wag po natin siyang tigilan sa paghalo. Then, kapag medyo pakulo na siya guys or malapit na siya mag-boil, ayan, ilagay na natin yung ating cheddar cheese. Ayan, hidden lang yung ginamit ko dito guys para mas malasa talaga or masarap talaga yung ating yema sauce kasi nga ang tawag nga natin dito ay ubi queso cake bites, so kailangan lasang-lasa din yung cheese na ilalagay natin dito sa ating sauce. At saka tumutulong din ito guys para hindi ganun katamis yung ating ubi sauce. Ayan, kasi yung cheese natin medyo maalat-alat siya, so parang tumutulong siya para maging balance lang yung lasa niya or yung tamis niya. Then kapag ayan, lumapot na yung ating mixture, ilagay na natin yung ating butter. Then, continue lang natin yung pag-mix hanggang sa maging smooth na siya ng mga another 2 minutes guys. Kailangan lutong-luto yung sauce natin para hindi siya magtutubig. Lalo na nilagyan natin siya ng cornstarch. So, kailangan lutong-luto yung sauce natin para hindi siya basa-basa masisira din. Tips ko lang din, mas maganda kung homemade na ubi halaya yung gagamitin natin dito compared sa nabibili sa mga grocery store kasi matamis yun guys, so makaka-apekto yun sa lasa ng ating ubi sauce. At kapag ganito na yung consistency niya, pwede na ito guys. Then try nyong gumamit ng kamay or yung daliri nyo or yung spatula. Then, guguhit lang kayo kapag hindi na gumagalaw yung mixture. Ibig sabihin na luto na ito or pwede na siya. Pwede na natin siyang ilagay agad sa ating cakes kapag ganitong klase ng mga cakes yung nakakap or yung nakalagay sa yung mga aluminum tray guys na diretso natin siyang ibuhos. Pero kapag gagawin nyo siyang pang frosting or pang ice sa inyong cake, pwede nyo siyang palamigin muna sa chiller hanggang sa mag-set lang siya. Ito pala yung cups na gagamitin natin. Nasa 16 ounce ata yung size nito guys. Ayan, parang 1 cup lang yung laman niya. Pwede na ito guys, parang pang solo size lang yung laki niya. Then maglagay lang tayo ngayon dito ng mga 1 tablespoon guys na isa-swirl lang natin dito sa gilid ng ating cup. Ayan, para maganda siya tingnan. Para tayong gumagawa ng ano dito guys, yung halo-halo na nilalagyan natin ng toppings yung gilid ng ating cup. Lalagyan din natin yung bottom part, then tsaka natin ilagay yung ating yung bite size natin ng cake. Lalagyan lang natin siya ng hanggang kalahati lang dun sa cup natin. Then maglagay tayo ng ubi sauce ulit. Then i-layer natin siya guys. Pagkatapos ng ubi sauce, maglagay tayo ulit ng another layer ng ating cake bites para lahat ay may sauce or yung kapag kakainain mo siya, walang part na walang sauce para pantay lahat. At kung gusto nyo naman guys na medyo light lang yung cake nyo dito, ayan, pwede nyo gamitin yung mga recipe natin ng ube chiffon cake para kung gusto nyo hindi ganun ka strong yung pagka-ube niya. Pero kung favorite mo naman yung ube, ayan, pwede itong ube moist cake natin. Itong size ng 16 ounce na cup natin, ayan, sakto lang siya dito sa recipe natin. Bali, 4 yung nagawa natin dito. Itong recipe ng ube sauce natin, ayan, sakto lang ito dito sa 4 na cups ng ating ube cake bites. Then, pwede na natin siyang kainin guys sa ganyan lang after natin ilagay yung last layer ng ube sauce. Pero ako dito kasi gusto ko siyang mas special talaga siya kasi nga ube queso cake bites yung ginawa natin ngayon. So, kailangan kitang-kita doon yung cheese natin. Kaya nilagyan ko siya ng cheese pa sa ibabaw. Ayan, kinat ko lang siya ng maliliit na cube. Yung trending na bakery na tinikman ko guys na yung cake nila, wala silang nilagay na cheese. Kahit dun sa ube sauce nila, wala. So, yung kagaya ng sinabi ko kanina, ito yung version ko, mas nilevel up natin siya, mas pinasarap natin. So, ayan, naglagay lang ako dito yung sticker para maganda tingnan or yung presentation kapag halimbawa pang gift natin or pang benta natin. Ayan. Lagi ko naman yan tinuturo sa inyo, hindi lang yung paggawa ko ng recipe or yung pagturo ko sa inyo sa mga recipe ko. Ayan, tinuturo ko rin sa inyo yung packaging para may idea lang kayo guys. Syempre kapag ipangbenta nyo, may alam na kayo kung saan nyo siya ilalagay. Kaya ilalagay ko rin yung link ng ating lagayan dun sa ating description box in case na gusto nyo mag-purchase din. Ilagay ko lang pala ito guys ng 2 oras sa chiller. Ayan, ganitong klaseng cake kasi dapat naka-chiller siya. At saka masarap siyang kainin guys, syempre kapag malamig siya. Tumatagal naman itong ganitong klaseng mga cake sa chiller ng hanggang 7 days. Kaya kailangan yung nilagay natin na yema sauce or yung ube sauce natin,
kailangan maganda yung pagkaluto sa kanya para hindi siya basta-bastang nasisira. Basta after nyo siyang i-assemble, ilagay nyo lang siya sa chiller pag hindi nyo pa siya i-consume. Titikman na natin ngayon yung ating version ng cake in a cup or yung ating ube queso cake bites. Ang masasabi ko lang guys, pwede ko siya ilaban dun sa natikman kong masarap na yung sikat or yung trendy ngayon na bakery na gumagawa din itong cake in a cup. Sobrang sarap niya guys at napaka linamnam at napaka-creamy ng pinaka-ube sauce natin at nandun yung maalat-alat na cheese. Kayang-kaya ko itong ubusin mag-isa yung isang cup na to. Napaka-moist din ng pinaka-ube cake natin. Sakto lang ang timpla niya guys, balance lang lahat. At kung ube lover ka guys, magugustuhan mo talaga ito. Kaya try mo na itong gawin sa inyong bahay. Pwede mo ito ipanghanda kung ano man yung occasion sa inyong bahay at syempre pwede mo rin ito ipangbenta, gawing negosyo. Alam naman natin na yung mga Pinoy mahilig talaga sa ube. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.